sa makulay na tanawin ng telebisyon sa Pilipinas. Iilang pangalan lamang ang nag-iwan ng hindi maikakailang tatak sa kamalayan ng masang Pilipino. Isa sa mga pangalang ito ay si Wilfredo Buendia Rebillame, na mas kinikilala ng publiko bilang Willie Rebillam o Kuya Will. Bilang isang host, mga awit, kompositor, negosyante, aktor at komedyante. Ang kanyang karera ay isang masalimuot na salaysay ng tagumpay, kontrobersya at katatagan. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng mga noontime at primetime variety game shows na hindi lamang naghahatid ng aliw, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa pamamagitan ng mga papremyong nakapagpabago ng buhay ng maraming Pilipino. Mula sa kanyang mga unang hakbang sa industriya hanggang sa kanyang katayuan bilang isang institusyon sa telebisyon, ang kanyang paglalakbay ay sumasalamin sa dinamikong katangian ng lokal na showbiz at sa patuloy na pagbabago ng panlasa ng mga manonood. Mga unang taon at pagsisimula sa industriya. Ipinanganak si Wilfredo Buendia Rebillame noong ika-27 ng Enero 1900 at 61 sa lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang kanyang formal na pagpasok sa industriya ng telebisyon ay naganap noong huling bahagi ng dekada 80 bilang isa sa mga host ng noontime variety program na Lunch Date sa GMA Network. Sa programang ito, una siyang nakasama ng isa sa kanyang magiging matagal na katuwang sa industriya, si Randy Santiago. Ang panahong ito ang nagsilbing kanyang paunang pagsasanay sa sining ng pagho-host, kung saan unti-unti niyang hinasa ang kanyang kakayahang kumonekta sa mga manonood. Nang magtapos ang Lunch Date at pansamantalang matigil ang kanyang karera sa pagho-host, hindi ito naging hadlang upang manatili siya sa industriya. Ginaalugad ni Rebillame ang mundo ng pelikula, kung saan siya ay madalas na gumanap bilang isang sidekick o pangalawang bida. Sa mga panahong ito, karaniwan siyang napapanood sa mga pelikulang komedya na nagbibigay suporta sa mga pangunahing bituin. Ang kanyang mga papel, bagamat hindi bida, ay nagpatala sa kanyang husay sa komedya at nagbigay daan upang manatili siyang pamilyar sa mata ng publiko. Ang karanasang ito sa pelikula ay nagdagdag ng isa pang dimensyon sa kanyang pagiging isang entertainer. Pagsikat sa ABS-CBN, ang panahon ng MTV at Wawawe, ang paglipat ni Rebillame sa ABS-CBN noong 1978 ay nagmarka ng isang mahalagang yugto sa kanyang karera. Una siyang naging bahagi ng noontime show na Sanglinggo na Apo Sila, subalit ang kanyang tuluyang pagsikat ay nagsimula nang siya ay maging isa sa mga pangunahing host ng sumunod na programa, ang Magandang Tanghali Bayan MTV. Ang MTV ang maituturing na kanyang big break, kung saan ganap na namukadkad ang kanyang natatanging estilo sa pagho-host, isang kombinasyon ng katatawanan, pagiging prangka at pakikiramay sa masa. Sa MTV, nakasama niya ang isang makulay na grupo ng mga host, kabilang sina Randy Santiago, John Estrada, Christine Jacob, Roderick Paulate, Vanessa Del Bianco, at Amy Perez. Ang kakaibang kimika ng kanilang samahan ay naging isang pormulang tinangkilik ng mga manonood, at ang programa ay naging isang matibay na katapat sa noontime slot. Dito nagsimulang mahubog ang imahe ni Rebillame bilang isang host na hindi lamang nagpapatawa, kundi nakikinig din sa mga kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Ang rurok ng kanyang kasikatan sa ABS-CBN ay dumating sa paglulunsad ng kanyang sariling game show, ang Wawawi, noong Pebrero 5, 2005. Ang Wawawi ay higit pa sa isang karaniwang variety show. Ito ay naging isang pambansang phenomenon. Ang format ng programa na nakasentro sa mga larong may malalaking papremyo at mga segment na nagtatampok sa mga kwento ng paghihirap at pangarap ng mga kalahok ay tumatak ng malalim sa puso ng mga Pilipino, kapwa sa loob at labas ng bansa. Ang mga katagang bigyan ng jacket yan at ang sayaw na pera o bayong ay naging bahagi ng kulturang popular. Ang programa ay hindi lamang nagbigay ng libangan kundi nagsilbi ring simbolo ng pag-asa para sa marami. Gayunpaman, ang kanyang panunungkulan sa Wawawi ay nabahiran din ng mga kontrobersya. Noong Agosto 2010, matapos ang isang serye ng mga hindi pagkakasundo sa pamunuan ng network, opisyal na nagwakas ang ugnayan ni Rebillame sa ABS-CBN, na nagtapos sa isang matagumpay na ngunit magulong kabanata ng kanyang karera, ang kabanata sa Tipay 5, pagsubok at pagpapatuloy.
sa kanyang pag-alis sa ABS-CBN. Hindi nagtagal ay humanap si Revillam ng bagong tahanan sa telebisyon. Lumipat siya sa TV5 kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang formula ng pagbibigay saya at papremyo sa masa. Ang kanyang unang programa sa bagong network ay ang Willing Willie, na nagsimulang umere noong Oktubre 2010. Hindi naging madali ang kanyang paglipat dahil ito ay sinundan ng isang legal na usapin. Nagsampa ang ABS-CBN ng kasong copyright infringement laban sa TV5 PIF na nag-aakusa na ang format ng Willing Willie ay may malaking pagkakahawig sa naunang programa niyang Wawowi. Bagamat nalampasan din ang legal na hamong ito, nagdulot ito ng mga pagbabago sa programa. Kalaunan, ang Willing Willie ay pinalitan ng Will Time Big Time noong Mayo 2011. Ang Will Time Big Time ay nagpatuloy sa nasimulan ng hinalinhan nito na nagtatampok ng mga sikat na segment tulad ng 1, 2, 3 Go, Putukan Na, at Wheel of Fortune. Ang mga jackpot games nito gaya ng Shoot Mo Baby, Baligtaran, Wall of Fortune, at Spin a Wheel ay patuloy na dinumog ng mga manonood na umaasang manalo ng malalaking premyo. Ang programa ay nagtagal hanggang Enero 2013. Sa parehong buwan, inilunsad ang panibagong noontime show na Wawawili bilang pagtatangkang palakasin pa ang presensya ng TV5 sa noontime slot. Gayunpaman, ang programang ito ay tumagal lamang ng 9 na buwan at nagtapos noong Oktubre 2013 dahil sa hindi nito pag-abot sa inaasahang ratings. Ang pagtatapos ng Wawawili ay naghudyat ng pansamantalang pamamahinga ni Revillame sa telebisyon. Pagbabalik sa GMA Network, ang pagtatag ng Wawawin. Matapos ang halos 2 taong pamamahinga, inanunsyo ni Willie Revillam ang kanyang pagbabalik sa telebisyon noong Marso 2015. Formal siyang pumirma ng kontrata sa kanyang pinagmulang network, ang GMA Network. Noong 10 ng Mayo 2015, nagsimulang umere ang kanyang bagong programa, ang Wawawin. Ang Wawawin ay isang pagpapatuloy at pagpipino ng signature format ni Revillam. Dinala nito ang mga elementong minahal ng publiko, ang mga nakakaaliw na laro, malalaking papremyo, at ang personal na pakikipag-ugnayan ni Kuya Will sa kanyang mga manonood. Sa simula, si Randy Santiago ang nagsilbing direktor ng programa na muling nagpatibay sa kanilang matagal ng profesional na samahan. Ang tema ng programa ay nilikha ng premyadong kompositor na si Lito Camo, na siya ring nasa likod ng marami sa mga naunang hit songs ni Revillame. Bago maganap ang pandemyang COVID-19 na nagdulot ng malaking pagbabago sa produksyon ng mga palabas, kasama ni Revillame sa pagho-host ng Wawawin, sina Donita Nos, Sugar Mercado, Herlene Budol, Elaine Timbol, at Almira Teng sa kabila ng mga hamon na dala ng pandemya. Nagpatuloy ang programa sa pamamagitan ng mga bagong format na sumusunod sa mga health protocol, na nagpapakita ng dedikasyon ni Revillame na maghatid ng serbisyo at saya sa publiko. Ang programa, na kalaunan ay naging Tutok to Win, ay nanatiling isang mahalagang bahagi ng programming ng GMA Network, na patuloy na tinatangkilik ng mga manonood, karera sa musika at iba pang larangan. Kasabay ng kanyang tagumpay sa telebisyon, ginalugad din ni Revillam ang mundo ng musika. Naglabas siya ng maraming album na naglalaman ng mga awiting naging popular at madalas na marinig sa kanyang mga programa. Ilan sa kanyang mga pinasikat na kanta ay ang Gandang Filipina, When I Love You, Ikaw ang Number 1, Ikaw Nga, Kanlungan, at Yun Ka. Karamihan sa kanyang mga awitin ay likha ng mga tanyag na kompositor tulad nina Veni Saturno at Lito Camo. Ang kanyang mga kanta ay hindi lamang naging personal na himig ng kanyang mga tagahanga, kundi nagsilbi ring team songs para sa iba't ibang segment at palabas. Halimbawa, ang Gandang Filipina ay naging opisyal na awitin para sa beauty contest segment ng Wawawin. Ang iba pa niyang mga kanta ay ginamit din bilang team song sa mga teleserye ng GMA tulad ng Kambal, Karibal, Sherlock Jr. at maging sa Turkish drama na Wings of Love. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ay kinilala sa pamamagitan ng iba't ibang parangal. Ilan sa mga ito ay ang PMPC Star Awards for TV para sa Best Male TV Host noong 2005 at 2007, Novelty Singer of the Year noong 2010,
Best Variety Show para sa Willing Willie noong 2011 at Best Male Game Show Host noong 2015. Ang mga parangal na ito ay patunay sa kanyang malawak na impluensya bilang isang entertainer. Bukod sa showbiz, si Revy Lam ay isa ring matagumpay na negosyante. Isa sa kanyang mga pinakamalaking pamumuhunan ay ang Will Tower Mall, isang commercial at residential complex na matatagpuan sa tapat ng ABS-CBN compound sa Diliman, Quezon City. Mayroon din siyang mga plano na magtayo ng isang 5-star resort hotel sa Tagaytay City, kung saan matatagpuan din ang kanyang rest house. Personal na buhay. Ang personal na buhay ni Willie Revillame ay naging bukas din sa publiko. Noong Marso 2005, ikinasal siya kay Liz Almoro sa isang seremonyang sibil na pinangunahan ng nooy alkalde ng Lipa, Batangas, na si Vilma Santos. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal at noong 2008 napawalang bisa ang kanilang kasal. Bago ang kanyang kasal kay Almoro, si Revillame ay naging asawa rin ng aktres na si Princess Punzalan. Mayroon siyang anak na sumunod din sa kanyang mga yapak sa industriya ng showbiz. Ang premyadong aktres na si Meryl Soriano, na anak niya sa kanyang dating partner na si Bekbek Soriano. Konklusyon, legasya at kasalukuyang katayuan. Sa kanyang edad na 61 taon, batay sa konteksto ng orihinal na teksto, si Willie Revillame ay nananatiling isang aktibo at maimpluwensyang personalidad sa telebisyon sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay permanenteng nakaukit sa kasaysayan ng noontime at game show programming. Mula sa pagiging isang komedyanteng sidekick hanggang sa pagiging isang megastar ng variety shows, ang kanyang paglalakbay ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagpupursige at ng isang natatanging koneksyon sa masang Pilipino. Ang kanyang legasya ay hindi lamang nasusukat sa ratings ng kanyang mga programa o sa dami ng kanyang mga parangal, kundi sa hindi mabilang na buhay na kanyang natulungan at nabigyan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng kanyang mga programa, nagawa niyang baguhin ang konsepto ng isang game show mula sa purong libangan tungo sa isang plataporma para sa serbisyo publiko. Si Willie Revillame ay higit pa sa isang TV host. Para sa marami siya ay si Kuya Will, isang simbolo ng pag-asa na sa isang iglap, sa pamamagitan ng isang laro o isang tawag ay maaring magbago ang takbo ng buhay. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbubukas ng mga bagong kabanata na sumasalamin sa kanyang walang sawang pagnanais na magpasaya at maglingkod sa publiko.